ang buo kong kalooban dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan. Purihin, purihin natin ang Diyos. Purihin, purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito. Alina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, paroob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong ang ating intensyon. Kasama sa intensyon ang mga nagpapamisa, mga OFW, mga tumutulong sa ating simbahan. Ang intensyon ng Ladia family, ang pagbuti ng kalagayan ni Sister Terry, Father Luciano, Father Check, Alona, Karina, Dina, Julian, Doktora Baby, Rudy. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak, ay siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkaalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Ninuhulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama,
sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nanatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi magmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat sa sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay kung Panginooy dumating sa likas niyang kabanalan. Humarap sa nagniningning ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy siya'y hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutan matatag na, kahit ito'y ugain. Sa paghatol, sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon, At sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae ng pangalan ay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mapalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras na iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagkapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak
at samahan tayo ng mahal ay sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang ating pong narinig na tagpo sa Ebanghelyo ay bahagi pa rin ng pagdadala kay Baby Jesus sa templo ayon sa kaugalian at kautusan ng mga Hudyo. At dito sabi ni San Lucas ay mayroong isang babaeng propeta na ang pangalan ay Ana na nagsalita rin, nagpahayag din, or nagpatotoo rin tungkol kay Kristo. Matatandaan na bago ito, nagpahayag din, nagsalita din, nagpatotoo din ang matandang si Simeon tungkol sa kadakilaan ng Panginoon. Sa makatuwid, dalawa silang nagpahayag, nagsalita at nagpatotoo tungkol kay Kristo. Tamang-tama sa paniniwala ng mga Hudyo na upang ang isang bagay ay maging makatotohanan, dapat itong patotohanan ng hindi bababa sa dalawang tao. Kaya totoo ang ipinahayag ni Simeon at Ana na tagapagligtas nga si Kristo. Pero meron pang isang detalye ang napansin ko na pwede nating i-consider kung bakit makatotohanan ang kanilang patotoo. Yun na yung kondisyon o kalagayan nila sapagkat pareho silang napakatanda na at tumanda sila na naghihintay kay Jesus talaga. Mahirap po ito, lalo pat ang lahat ng pag-asa nila ay talagang isinandig na nila kay Kristo. At tulad na lamang po ni Ana, na focus ng ating narinig na Ebanghelyo, kung mapapansin po ninyo, dinitalye dito ni San Lucas, 84 years old siya. Pati yung maaga siyang nabiyuda. And then, sinabi dito na araw-gabi, naroon siya sa templo. Nag-aayuno at nananalangin. Now, I don't think this should be taken literally or either way. Ano man ito, ang sinasabi dito ni San Lucas, ay talagang itinilaga na ni Ana ang kanyang sarili nung una pa lang sa Diyos, lalong-lalo na pagkatapos na siya'y nabiyuda. Kasi hindi na siya nag-asawa. Gayong alam naman natin, marahil, napakinggan nyo na sa mga sermon ng pare, mahirap noon ang kalagayan ng mga biyuda sapagkat makalalaki ang kultura ng mga Hudyo. Nakasalalay ang halaga ng babae sa lalaki. Ang mga babae, lalo na mga byuda, at kung wala din namang anak na lalaki, walang halaga, walang bilang, kumbaga. Kaya, pwede at dapat siyang nag-asawa dahil maaga siyang nabyuda. At least yun ay sa pananaw ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pero hindi na para kay Ana. Sapagkat maaga na niyang itinalaga ang kanyang sarili sa Diyos. Yun nga lamang, ang tagal bago dumating ang Diyos. At ito yung sinasabi kong isang detalye na magpapatotoo sa sinasabi nilang totoo. Yung kahit na nandun sila sa kalagayan ng kawalan na ng pag-asa sapagkat sila'y napakatanda na. Wala pa yung hinihintay nila. Maabutan pa ba nila o totoo ba bang talaga? Patuloy silang umasa. Patuloy silang sumampalataya. Kaya't ang kanilang paniniwala ay totoo nga.
pangkaraniwan kong sinasabi sa mga na-encounter ko na may mga matitinding problema, halimbawa, sakit na malala. Bukod sa iba ko pang mga sinasabing konsolasyon, pagpapalakas ng loob, encouragement, isa sa mga lagi kong sinasabi, pagkakataon mo ito para mag-witness, para magpatotoo sa pananampalataya mo or natin kay Kristo. Sapagkat yun naman din ang sabi ng ating Panginoon, ayon pa rin sa Ebanghelyo, ayon kay San Lucas, 21:12 at 13. Kapag kayo dinakip na, inusig na, nilitis na, ibinilanggo na, yun ay pagkakataon ninyo para magpatotoo para sa akin. Na pwede siguro nating sabihin sa Panginoon, Lord, pwede ba hindi na lang sa pagkakataong ganyan? Pwede ba sa pagkakataong masaya na lang? Pwede ba sa pagkakataong okay, fine ang lahat? Doon na lang ako magpapatotoo tungkol sa iyo ng aking pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Pero kasi, mas nagiging totoo ang ating patotoo kapag nahihirapan tayo. Kapag nahihirapan tayo at may choice tayo na bumaliktad, pero hindi natin gagawin, doon mas naipapakita na naniniwala tayong totoo ang sinasampalatayanan natin. Natatandaan nyo naman po siguro yung sinabi ng senturyon habang nakabayubay sa krus si Kristo. Tunay nga na ito ay anak ng Diyos. Ito ay matapos, sabi ni San Marcos, matapos makita ng senturyon kung papaano namatay si Jesus. Hindi lang ito yung sinibat siya, hindi lang ito yung pinako siya, yung sinasabi ditong kung papaano namatay si Jesus, tumutukoy ito kung papaano namatay ng may matibay na pananampalataya si Jesus. Katawan lang ni Kristo ang nanghina at namatay, pero ang kanyang kaluluwa dala ng kanyang pananampalataya ay malakas at buhay na buhay. Hindi ko alam kung napanood ninyo yung isang video clip ng mga pasahero na pawang mga Muslim bago mag-crash yung sinasakyan nilang eroplano sa Kazakhstan. Sila'y pawang lahat na nagdarasal, nananalangin. And that for me was a very striking witnessing. Sana tayo din, kung naniniwala talaga tayo na totoong Diyos ang Panginoon natin, maaaring hindi tayo malagay sa eroplanong magka-crash, wag naman sana, pero sigurado ko, darating ang pagkakataon sa ating buhay na may mga bagay na magka-crash, mag-crash ng ating pananampalataya. Wag sana tayong bumigay. Wag sana tayong mawala ng pag-asa. Wag sanang mawala ang ating pananampalataya. Madali kasing magpatotoo when everything is fine, pero nagkakaalaman kapag dumating na ang ating mga pangit, masasaklap, at malulungkot na karanasan. Sana mapatunayan pa rin natin na totoo ang pananampalataya natin. After all, hindi naman masosolve naman ang problema ang mga darating sa atin kung magagalit at magtatampo tayo sa Diyos. Lalo lang naman bibigat Isa pa, hindi naman aalisin bigla ng Diyos yung mga pagsubok na inalaw niya o inaalaw niya sa buhay natin dahil lamang sa galit o pagtatantrums natin na para mga, teka, huwag ka na magtampo. Simba ka na uli. Alisin ko na yung problema mo. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Kaya nga pagsubok hindi naman ang Diyos ang sinusubok natin, kundi tayo ang sinusubok ng Panginoon natin. Pero bago pa niya tayo subukin,
alam na niya, nakakayanin natin. Hindi niya iaalaw ang problema na alam niya na hindi natin kakayanin. Alam niyang kakayanin natin. Sinusubok lamang niya kung totoo na naniniwala tayo na mapagmahal siya, na mabuti siya sa kabila ng ating mga problema. Harinawa, manatiling matatag ang ating pananampalataya. At kung maihahabol ko, ang sabi sa Ebanghelyo, umuwi si Jesus, sumama sa kaniyang mga magulang, at ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Umunlad siya, hindi lamang sa edad, hindi lamang lumaki yung katawan niya, hindi lamang siya tumaas, hindi lamang siya naging malusog. Kaalinsabay nito ay ang pagtibay, pag-improve at paglakas ng kaniyang pananampalataya. Ito sana ang ating gawin din at maging gawi din araw-araw. Ang tayo'y umunlad, hindi lamang physically, kundi lalong-lalo na spiritually. Sapagkat darating at darating ang mga pagsubok sa ating buhay. Huwag nawa tayong masubukan ng Panginoon. Sapagkat ang magsasalba naman talaga rin sa atin sa mga pagsubok na ating maranasan ay ang pananampalataya na ating paninindigan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kaalinsabay ng aming mga kahilingan na material para sa edukasyon, para sa kabuhayan, para sa aming kalusugan, hinihiling po namin na patatagin mo ang aming pananampalataya. Katulad ng panalangin o hiling sa iyo ng iyong mga disipulo, increase our faith. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Pakitulungan mo kami na mas ma-develop, mas ma-improve ito, mas maging matatag ito. Sapagkat alam po namin na ito ang magiging sandata namin sa anumang pagsubok sa buhay namin. Help us, O Lord, have mercy on us. Hallelujah! Pakiparamdam niyo po sa amin ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkalinga, ang iyong pagkabay. Sa tuwing kami nagdarasal, sa tuwing kami nagsisimba, sa tuwing kami ay tumatawag sa iyo. Gayon din sa piling ng aming mga mahal sa buhay, mapaligiran nawa kami ng mga taong magpapatatag pang lalo ng pananampalataya namin, maglalapit pang lalo sa amin sa iyo. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa inihahanda niya tayo, sinasamahan niya tayo, kaya
mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi naman din niya pahintulutan anumang pagsubok kung hindi magandang maidudulot sa atin. Lalong-lalo na sa relasyon natin sa Kanya, sa pananampalataya natin, sa pagkatao natin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta lagi mong tatandaan, lahat ay kontrolado ng Panginoon. Kung lalapit kay Jesus, ikaw ay nasa Kanyang mga kamay, wala kang dapat ipangamba. Gagabayan ka niya, tutulungan ka niya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-unang, ngayong magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubunga mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong nambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuringan at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming pinagdiriwang ang siyang amin ngayong mapagsalusaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, na kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan,
pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay. Pinasalamatan niya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Danang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Iyuko natin ang ating ulo, pagdasal ang ating mga minamahal ay yumao. Sa amin ang choice, basalito persi gautiosa, gelar sa inyo serio, tiyong sa Maria sa Jose, so eralito so eriso, pena midneli, Usia, Ada Dante, gayon din na Oreo, Iska, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birin ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghin mo pong aming pananampalataya, huwag pong aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo namang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan mo. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo.
Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Ang iyong pagliligtas ihahayag hanggang sa dulo ng dagat. Ang iyong pagpulong at pusong tapat aking ikakalan. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Panginoon, narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami paging tapating maging haing sa iyo lagi nakalaan kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole And world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw nagpapaalala sa amin magbagloob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kami mga tunay mo mga anak. Kaya ninais mo ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag huwag nawang nawang mawala mawala ng ng saysay saysay ang iyong paghihirap. paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyak, Na na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaliwalatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa lagi inyong pagtulong, pagsuporta. Marami pong salamat sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairi Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak
ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig